Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasa hapagkainan kami ngayon. Kanina ko pa napapansin na parang hindi nagpapansinan ang dalawa. Busangot din ang mukha ni Jiho na mukhang wala sa mood. Si Jared naman ay tahimik lang. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa ha? Hindi ko mapigilang tanong. Sa tingin ko nag-aaway na naman ang mga ito. Si Jiho kasi mami, ayaw aminin na may crush siya. Crush niya yun. Kaklase namin na si Janela kasi lagi siyang nakatingin doon. Mahabang paliwanag naman sa akin ni Jared na nagpanganga naman sa aking mga labi. Saan ba natutunan ni Jared ang salitang crush? 5 years old pa lang itong mga anak ko. Alam kong advance sila ng 5 taon. Pero pati ba naman sa bagay na to? Hindi ko nga crush sa Janela. Ano ka ba? Ang arte nun no? Kulay pink mula ulo hanggang paa. Tapos parang bata. Saka pa natuto ng alphabet? Tanggi naman ni Jiho. Sa inaakusa naman ni Jared. Halata sa mukha nito ang sobrang pagkapikon. Kay Jiho na ako napatingin. Ano bang tingin niya sa sarili niya? Hindi siya bata? Bata pa naman talaga itong si Janela na pinag-uusapan nila. Bakit ka tingin ng tingin kay Janela kung hindi mo siya crush? Naiinggit ka siguro sa pink na hairband niya no? Siguro. Jared! Saway ko naman sa bunso kong anak. Tumigil naman ako sa pagsasalita at napayuko. At si Jiho naman ang aking hinarap. At ngayon namumula na ang mukha nito. Totoo bang may crush na itong panganay ko? Mami, hindi ko crush sa Janela. Gusto ko lang naman siya dahil magkatulad ang pangalan ninyong dalawa. Napatigil naman ako sa akma kong pagsubo dahil sa sinabi naman ni Jiho. Kapangalan ko? Paninigurado ko naman. Oo, mami. Ang pangalan niya, Danaya Janela. Iyong pangalan niya. Sagot naman ni Jiho. Napaurong naman ako at tila naninigas ako at hindi makakilos sa nararamdaman ko na ang kahungkagan sa puso ko. Nagkatinginan naman kami ni Yaya Mercy. Nagkaintindihan ang mga mata naming dalawa. Wala akong itinatago sa kanya. Kaya alam kong naiintindihan niya ngayon ang nadarama ko. Punta lang ako sa restroom. Paalam ko. Mayat maya sapagkat hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Nang nasa labas na ako ng banyo, hindi ko napigilan ang tuluyang pagtulo ng luha ko. Kahit 6 na taon na ang nakakalipas, pero hanggang ngayon, iniiyakan ko pa rin ang bagay na iyon. Sapagkat para sa akin ay may kulang. May kulang sa kambal kong mga anak. Please, Axel. Masama ang pakiramdam ko. Huwag mo naman akong paalisin. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ko kay Axel. Umalis ka na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pupunta na dito si Wilma? Naitulak niya ako at tumama ang tiyan ko sa gilid ng mesa. Napahiyaw ako sa sakit. Pero imbes na tulungan niya ako, mas kinaladkad pa niya ako papalabas ng penthouse niya. Axel, please. Masama ang pakiramdam ko. Maawa ka naman sa akin. Bukas mo na lang papuntahin dito si Wilma. Pangako, aalis din ako mamaya. Please, please. Naiiyak kong sambit sa kanya. Halos lumuhod na ako sa kanyang harapan. Umalis ka na. At huwag mo akong dadramahan. Papunta na dito si Wilma kaya umalis ka na. Halos ipagtulakan niya ako papalabas ng pintuan hanggang sa tuluyan na akong nakalabas. Mula ngayon wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Mula ngayon iisipin na lang natin pareho na isang masamang panaginip ang mga nangyari sa ating dalawa. Mas maganda kung iisipin mo na lang na patay na ako dahil iisipin ko din na patay ka na. Huli niyang sinabi bago niya isinara ang pintuan. Napaupo ako sa sahig at pag-iiyak ko. Pinilit kong tumayo kahit parang nawala na ako ng malay. Sumasakit na rin ang puson ko.
Napatago ako sa isang sulok nang makita ko si Wilma na paparating. Masaya siyang sinalubong ni Axel. Halos nawasak na ang puso ko nang makita ko silang naghahalikan bago sila masayang pumasok sa loob ng penthouse. Pinilit kong humakbang. Pinilit kong umabot sa elevator. Blurred na ang aking paningin nang nasa loob na ako ng elevator. Masakit na masakit ang puson ko. Nanginginig ang aking tuhod. Napatingin ako sa aking ibaba at napasigaw ako sa nakita ko. May dugo na dumadaloy sa aking mga hita. Saka ako nawala ng malay. Nagtaas baba agad ang aking dibdib dahil sa matinding galit na aking nadarama. Nang nananariwa sa akin ng ilang bagay na nakaraan. Huminga ako ng malalim. Saka ko kinalma ang aking sarili. Pagkatapos ko itong gawin, agad akong pinunasan ng aking luha. Nagtapang-tapangan lang naman ako at pinipilit kong maging okay na parang walang nangyari sa harapan ni Axel. Ayaw kong manumbat dahil ayaw kong ipakita sa kanya na mahina pa rin ako. Ayaw kong ipakita sa kanya na nasasaktan pa rin ako. Pag maaalala ko ang nakaraan, gusto kong ipakita sa kanya na tuluyan na akong nakalimot. Pinilit kong lumimot, pero sa bawat araw na nakikita ko siya, paisa-isang bumabalik sa aking gunita ang mga bahagi ng nakaraan. Ang bahagi ng aking nakaraan kung saan ipinaramdam ni Axel sa akin na wala akong halaga. Lumanghap muna ako ng hangin bago tuluyang lumabas sa banyo. Hinagkan ko muna ang noo ng kambal bago ako tuluyang lumabas ng kanilang kwarto. Iniwan ko ang lampshade na siyang magbibigay liwanag sa madilim na kwarto. Bago ako pumasok sa aking kwarto, naabutan ko pa si Manang Mercy na kasalukuyang nanonood ng telenovela sa sala. "Manang, mauna na akong matulog." Paalam ko naman sa kanya. "Sige Danaya," wika naman ito. Tinatawag niya lang ako sa aking pangalan, kapamilya lang ang turing ko sa kanya. Mula nang isilang ko ang kambal, siya na ang kasakasama ko. Dati siyang katulong sa bahay ni na Mama Lucy. Nang nanganak ako, ibinigay siya ni Mama Lucy sa akin. Nang nakapasok na ako sa aking kwarto, tunog agad mula sa aking cellphone ang narinig ko. Agad ko itong kinuha mula sa side table. Napakunot noon naman ako. May mga mensahe ako na galing sa unknown number. "Miss na kita. I'm sorry kung naging gago ako. I'm sorry kung pinakawalan kita. Miss na kita ng sobra." Ilan lang ito sa mga message na nabasa ko. Hindi ko na inabala ang aking sarili na basahin pa ang iba. Agad kong binura ang mga mensahe. Nagsasayang lamang ako ng oras. Sigurado naman ako na wrong send lang ang mga ito. Ibinalik ko ang aking cellphone sa pinaglalagyan ko nito kanina. Agad kong kinuha ang pampatulog at isang tuwalya mula sa closet. Kanina pa ako ligong-ligo at saka antok na rin ako. Pumasok na ako sa banyo na nasa loob mismo ng kwartong inuukup ako. Pinatutuyo ko ang aking buhok gamit ang hair dryer nang tumunog ang aking cellphone. Tinapos ko ang aking ginagawa. Kinuha ko ang aking cellphone sa kinalalagyan nito. Ang unknown texter ko naman ang tumatawag. Talagang nahihibang na ito. Pinatay ko kaagad ang tawag. Kasalukuyan akong naghahanda para matulog nang muling tumunog ang aking cellphone. Naiirita na ako dito sa disturbo kong caller. Mas pinili kong sagutin ang tawag at aawayin ko na sana ang aking caller dahil sa pangingistorbo nito. Pero natigil sa ere ang mga sasabihin ko sana nang nauna na magsalita ang aking caller. "Salamat naman at sinagot mo ang tawag." Bulalas ng isang lalaki sa kabilang linya. Agad kong pinatay ang tawag. Pamilyar na sa akin ang boses ng lalaking tumawag. Muntikan ko nang nabitawan ang aking cellphone nang muling tumawag ang caller. Napalanghap ako ng hangin dahil para akong kinakapos ng hininga sa matinding galit na aking nadarama ngayon. Habang nakatingin sa cellphone, naikuyom ko ang aking kamao. Ang lakas ng loob niya na disturbuhin ako. Ang lakas ng loob niya para guluhin ang aking buhay at iparamdam sa akin na tila wala lang sa kanya ang mga ginawa niya sa akin sa nakaraan, na parang hindi ako nasaktan ng sobra, na parang hindi niya ibinaba ang aking pagkatao. Kinamumuhian ko siya. Suklam na suklam ako sa kanya. "I hate you, Axel de la Cuesta." Sambit ko sa isipan ko sabay ko pindot sa end call.
You look creepy, ma'am. Uwi ka naman ni Jiho sa akin. Parang may eyebags ka ngayon. Ani naman ni Jared. Alam kong mugto ang aking mga mata ngayon at may eyebags din ako. Hindi kasi ako nakatulog masyado kagabi dahil hindi maalis-alis sa isip ko si Axel at ang mga panggugulo niya sa akin. Kung noon pa siguro niya ginawa ang ganitong bagay, baka kinikilig pa ako ngayon. Talagang naiirita ako ng sobra sa ginagawa niya. Hindi kaya isa ito sa mga paraan niya para hindi ako magkaroon ng katahimikan. Talagang kasiyahan na niyang makita akong nahihirapan. Marin akong napailing. Hindi ko dapat iniisip si Axel. Hindi siya dapat magtagumpay sa kanyang plano na muli na naman akong sirain. Kasalukuyan kaming nasa loob ng aking kotse, papunta sa paaralan ng aking mga anak. Sa likurang bahagi ng kotse, nakaupo ang kambal habang katabi ko naman si Nanang Mercy sa driver's seat. Hindi ba magandang tingnan? Tanong ko naman sa kambal. A little, mommy, but you're still pretty. Wika naman ni Jiho. You're still the most beautiful woman for us. Wika naman ni Jared. Thank you, babies. Ani ko sa malambing na tono. Ang sweet talaga ng dalawa kong anak sa akin. Sila ang pinaka-importanting tao sa akin ngayon. Kahit hindi maganda ang buhay ko kasama si Axel noon at nauwi lang sa ang walang katugon kong pag-ibig sa kanya. Ipinagpapasalamat ko pa rin iyon sa Panginoon dahil sa kambal kong mga anak. Sila ang kasiyahan ko sa lahat ng sakit at paghihirap na inilagay sa akin ni Axel. Pero nagkaroon ako muli ng buhay ng dahil sa kanila. Nasa first school pa lang ang mga anak ko. 2 oras lang ang klase ng dalawa. When it comes to education, I don't want to settle for at least my children. I wanted to give them strong and good foundation para sa magandang kinabukasan nilang dalawa. Wala akong pakialam kung magkakandautal man ako sa pagtatrabaho. Maibigay ko lang lahat ng magandang bagay para sa aking mga anak. Mga bagay na alam kong masigit nilang makukuha mula sa kanilang ama. Ayaw kong dumating ang panahon na susumbatan ako ni Axel dahil hindi ko nabigyan ng magandang buhay ang mga anak namin. Alam ko naman na darating ang araw na malalaman din ni Axel ang tungkol sa kambal at ayaw kong makakita siya ng isusumbat. Kung meron man, dapat manumbat. Ako lang dapat iyon. Ilang minuto lang ang biyahe namin na narating din namin ang paaralan. Magkasabay kaming lumabas ni Manang Mercy mula sa kotse. Excited namang lumabas ang kambal na pinagbuksan ko sila ng pintuan. Unang lumakad papasok ng gate ang kambal. Nakasunod lang kaming dalawa ni Manang. Pero natigil ako sa paghakbang nang mula sa hindi masyadong layuan ay may pamilya na mukha akong nakita. Isang magandang sopistikadang babae ang lumabas mula sa kotse. Kasamang isang batang babae na sa tingin ko, kaedad lang ng mga anak ko. At alam kong, kotse ni Axel ang nilabasan ng mga ito. Wilma, piping sambit ng aking isipan. Ma'am, bilisan mo, baka malate na kami. Untag naman ni Jiho sa akin. Binalikan pa niya ako. Sa kanya ako hinila. Wala sa sarili na nagpahila din naman ako. Pero ang aking mga mata ay nakatingin pa rin sa masayang mukha ni Axel at ni Wilma kasama ang kanilang anak. Naging productive naman ang buong araw ko kahit pa sa katotohanan na hindi mawala-wala sa isip ko ang nakita ko kanina. Larawan naman ng isang masayang pamilya, sina Axel at Wilma. Kaya bakit ba hindi na lang mag-focus si Axel doon sa kanya mag-ina at patahimikan na lang niya ako? Duman muna ako sa isang mall. Kinahaponan dahil may plano akong bilhin na isang libro na isinulat ng paborito kong author. Isa sa mga pampalipas ng oras ko ang pagbabasa. Kapapasok ko pa lang sa National Bookstore nang isang kilalang mukha ang nakita ko. Napatingin siya sa bungad ko kaya kami nagkatitigan. Magkaharap na kami ngayon dahil nasa box area din naman siya. Danaya? Sambit naman niya. Nicolo, nakangiti kong sambit. Hindi ako halos makapaniwala. Bumalik na ang kanyang dating mukha at ngumingiti na rin siya. Simon Nicolo de la Cuesta, ang kababatang kapatid ni Axel. Kaedad ko lang siya and we're close. Noong high school pa lang kami. Wow, you look good. Buong paghanga niyang hinagod ang tingin.
Mas lalo kang gumaganda sa paglipas ng mga taon at bumalik ka na. Salamat, ikaw din. Bumalik na ang dating mukha mo. I went to US for a special operation. Kababalik ko lang. Titig na naman siya sa akin kaya naman ako napangiti sa kanya. How about you? Alam na ba ni Axel na bumalik ka na? Hindi niya sinasabi sa amin na bumalik ka na. Masaya ang pamilya nila ni Wilma. Hindi yun magkakamali na ikwento pa ako sa inyo. Uwi ka naman ang kanyang isipan. I don't want to talk about him. Matipid kong sambit pero hindi naman pataray ang dating. Mahina namang napatawa si Nicolo. Magkamukha sila ni Axel. Kaya habang nakatingin ako sa kanya ngayon, ay naaalala ko naman ang nakakainis na may makapal na mukha ni Axel. Gago talaga yung kapatid kong yun. Kung mangliligaw siya sa'yo, pahirapan mo. Aniya bahagyang ikinakunot ng aking noo. Hindi ba niya alam na may ka-live-in partner si Axel at si Wilma yun, na fiancé ng kuya niya? I'm sorry kung medyo naguguluhan ka. Alam mo naman hindi naman ikinasal yung kapatid ko. Single pa rin siya. But wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo ang buong istorya. So I suggest na kailangan yung mag-usap na masinsinan. Matipid lang akong napangiti sa kanya. Kung alam lang niya na ilang beses ko nang nakakausap ang kapatid niya. At puro lang mga walang kwenta ang lumalabas sa labi ni Axel. At wala na rin akong pakialam sa mga nangyayari kung umalis ako. Dahil hindi ako magagamot ng mga sugat na tinamuko sa puso ko. Dahil sa kanyang kapatid. Mabuti na lang at hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid. I don't want to hear anything about Axel. Kinasusuklaman ko siya. Sabay na kami naglakad ni Nicolo papunta sa parking area. Nang may humila sa akin bigla. Napatigil kami ni Nicolo. Nang pilit kong kumakawala sa mga kamay na nakahawak sa akin. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Pilit kong kumakawala sa pagkakahawak ni Axel. Pero mas hinigpitan niya ang pagkakahawak niya. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo nga siyang saktan. Galit na wika naman ni Nicolo sa kanyang kapatid. Tumahimik ka. Huwag kang mangialam dito. Akin siya. Kaya tumigil ka na. Tila umaapoy naman ang mga mata ni Axel na nakatingin sa kanyang kapatid. Gago ka talaga. Wika ni Nicolo na akmang susuntukin ang kapatid. Nicolo please. Pigil ko naman kay Nicolo. Nagsusumamo ang mga titig ko sa kanya. Ayaw ko ng gulo. At kilala sila na mga dilakwesta. Ayaw kong maging sentro ng chismis. Mapanghusga ang ibang mga tao at ayaw kong madamay ang mga anak ko kung maging laman ako ng chismis. Nicolo, ako nang bahala sa kanya. Salamat. Tumitig naman sa akin si Nicolo na tila nagdadalawang isip kung iiwan ako sa kanyang kapatid. Saka siya tumingin sa akin kaya nag-aalburuto sa galit ang kapatid. Ayusin mo ang buhay mo, gago. Ani naman ni Nicolo sa kapatid. Huling sulyap muna ang ginawa ni Nicolo sa akin saka siya humakbang papaalis. Nagpupumiglas naman ako. Kinakaladkad ako ngayon ni Axel papunta sa kung saan. Nasa parking area na kami ng mall. Mabuti na lang at walang katao-tao dito dahil nakakahiya itong ginagawa niya. Ano bang problema mo ha, Axel? Bitiwan mo nga ako. Saan mo ba ako dadalhin? Papatayin mo na ba ako? Sunod-sunod na tanong ko. Mababanaag sa boses ko ang galit. Binitiwan naman niya ako at nag-close open ang kanyang ilong na nakatingin sa akin. Lumanghap muna siya sa nanghangin. Parang kinakalma ang kanyang sarili. What are you talking about? Hindi kita papatayin. Kahit sa sarap. Naniningkit naman ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Bakit ba siya ganito? Bakit ba para sa akin, hindi niya sinuseryoso ang mga sinasabi ko sa kanya? Hindi niya kailanman siniseryoso ang isang tulad ko. Ganun ka ba talaga ha? First, si Alfred. Ngayon si Nicolo naman. At sino ang kasunod ha? Talaga bang? Hindi na niya natapos ang ibang sasabihin nang isang malakas na sampal muli ang nagpatigil sa kanya. Napahawak siya sa pisngi niya na nasampal ko. Nagtaas baba ang aking dibdib sa sobrang galit na aking nadarama. Dahil sa sobrang galit, hindi ko napigilan ang aking sarili at agad na nangilid ang aking luha. Sobrang naninigas ang aking kalooban. Danaya, Aniya, tila naman siya nahabag na nakatingin siya sa akin. Hindi ka pa rin nagbabago.
Isa pa ring mababang uri ng babae ang tingin mo sa akin. Tuluyang rumaragasa ang luha ko sa aking mukha. Ayaw kong umiyak sa harapan niya, pero hindi ko napigilan ang aking sarili dahil sa sobrang masakit ang emosyon na aking nadarama, magkahalo ngayon at noon. Paulit-ulit na naman bumabalik sa aking isip. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko na parang walang katapusan. Habol na habol ko ang aking paghinga dahil kinakapos ako nito sa sobrang paninikip ng aking dibdib. Danaya baby, I'm sorry. Nagsiselos lang ako. Itinaas niya ang kanyang kamay para sana punasan ang aking luha pero tinampal ko ito. Huwag mo nga akong hawakan. Galit na bulyaw ko sa kanya. Huwag mo na akong dalapitan pa. Pakiusap Axel de la Cuesta. Dahil sa bawat oras na nakikita kita, mas lalo lang tumitindi ang pagkamuhi ko sa'yo. Mas lalo kitang kinasusuklaman. Oo, kinasusuklaman kita Axel de la Cuesta. At kahit lumuhod ka pa sa aking harapan, hindi kita mapapatawad. Kaya pwede ba, tigil-tigilan mo na ako? Lumatay ang sakit sa kanya na tila namumula ang kanyang mga mata. Baby, I'm sorry. Niyakap niya akong bigla. Pinagbabayo ko naman siya sa kanyang dibdib hanggang sa maramdaman ko na lumuwag ang kanyang pagkakayakap sa akin. Gamit ang buo kong lakas, pinilit kong kumawala sa kanyang mga bisig na nagawa ko naman at muli ko siyang sinampal. Wala kang kwenta. Sa susunod, huwag mo akong hahawak-hawakan dahil nandidiri ako sa'yo. Nandidiri ako sa mga tulad mong immoral. Napatda naman siya. Sinamantala ko ito at tinalikuran ko siya at humakbang ako para layuan ang isang katulad niya.